na tayo sa Pag-asa DOST. Naroon si April Enerio para ibigay sa atin ang pinakasariwang ulat panahon, lalo na may kinalaman sa Bagyong Pablo. April? Salamat, Ralph. Sa ating balita, bahagyang bumilis ang pagkilos ni Bagyong Pablo habang patungo siya sa Southern Negros Oriental area. Alas 5 ng hapon namata ang sentro ng bagyo sa layong 30 km southeast ng Dumaguete City. Compared sa 195 km per hour kahapon, ngayon ay taglay na po nito ang lakas ng hangin na 160 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 195 km per hour. So in short, ay humina po ito kumpara sa kahapon. Patuloy po ang pagkilos nito pa west-northwest sa bilis na 24 per hour. Sa ating forecast position, bukas ng hapon inaasahan na sa layong 140 kilometers ito southwest ng Coron, Palawan at Thursday afternoon sa layong 450 kilometers west of Subic, Zambales at by Friday ay nasa layong 660 kilometers northwest ng Iba, Zambales. So in short, nasa labas na po yan ng ating PAR. Sa ngayon, ayan, nakataas po ang public storm warning signal number 3 sa may Luzon, dyan sa may northern Palawan kasama ng Calamian Group of Islands. Sa Visayas na may signal number 3 din sa Bohol, Siquijor, Southern Cebu, Negros Oriental, Southern Negros Occidental, Iloilo, Guimaras at Antique. May signal number 3 din sa Mindanao sa may Lanao del Norte, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. May signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Palawan, sa Aklan, Capiz, natitirang bahagi ng Cebu kasama ng Camotes Island at natitirang bahagi ng Negros Occidental. May signal number 2 din sa Mindanao sa may Misamis Oriental, Agusan del Norte, Bukidnon, Lanao del Sur at Zamboanga del Sur kasama na ang Sibugay. Signal number 1 naman sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Romblon. Sa may Visayas na kasama sa signal number 1 ang Leyte kasama ng Biliran at Southern Leyte. Sa Mindanao under signal number 1 kasama po dyan ang Surigao del Norte kasama ng Siargao, Surigao del Sur, Dinagat, Agusan del Sur, Davao del Norte, Compostela Valley, North Cotabato at Maguindanao. Kaya't patuloy po ang ating paalala sa ating mga kababayan under public storm warning signals na maging alerto sa posibilidad ng pagbaha, pagguho ng lupa at storm surges, lalo na po yung mga nakatira malapit dyan sa may baybayin dagat under public storm warning signal number 2 at 3 na hindi pa rin po nakikinig sa ating mga local government units na lumikas na dahil nga po sa posibilidad ng storm surges. Samantala, delikado rin po ang pumalaot dyan sa may seaboards ng Visayas at Mindanao dahil sa malalaking alon na dulot ng bagyo. At inilabas rin po ng Pag-asa ang gale warning number 3 dito sa northern seaboards ng Northern Luzon at sa eastern seaboards ng Luzon at Visayas. Kaya delikado po ang pumalaot dahil nga sa malalaking alon na dulot ng surge ng northeast monsoon. Ayon kay Assistant Weather Services Division Chief Rene Paciente, hindi nagaanong hihina o masusustain nito ang lakas dahil puro karagatan na po ang babagtasin nito. At compared nga po sa kahapon, sa ating forecast track kahapon na inaasahan natin na dapat Thursday ay nakalabas na po ito ng ating PAR. Pero dahil nga po sa bumagal po ang kilos nito at sa ngayon nasa 24 km per hour, so sa Friday po natin siya inaasahan na lalabas ng ating PAR. Samantala sa ating weather forecast naman bukas, ang Palawan, Western Visayas, at kasama na po ang Central Visayas, Zamboanga Peninsula, ARMM at ang Northern Mindanao ay makakaranas po ng masungit na panahon. Habang mga probinsya ng Occidental at Oriental Mindoro at Romblon, Southern Leyte at natitirang bahagi ng Mindanao ay makakaranas naman ng mga pag-ulan na may pagbugso ng hangin. Dito sa Central Luzon, NCR, Calabarzon, Bicol Region at natitirang bahagi ng Mimaropa at Eastern Visayas ay makakaranas ng light to moderate rains or thunderstorms. Yan po ay dahil sa pag-iibayo ng hanging amihan. Samantala, ang mga rehiyon naman ng Cagayan Valley ay makakaranas ng mahihinang pag-ulan. Ang natitirang bahagi po ng Luzon ay makakaranas ng brief rain shower. So yan po ang lagay ng panahon natin mamaya hanggang bukas. At dahil pa po sa pananalasa ng bagyo, suspendido nga ang maraming klase sa Visayas at Mindanao. Paalala po natin, automatikong walang pasok ang preschool kapag may signal number 1, ang preschool to high school kapag may signal number 2, at lahat ng ANTAS at DepEd offices kapag may signal number 3. Siyempre po nasa discretion na rin ng local government units ang pagsususpinde o pagkakansela ng klase
kung kinakailangan. Sa kaugnay na balita po, no, umabot na sa mahigit 3,000 tao ang na-stranded. Mula po yan sa situation reports ng Philippine Coast Guard. Bukod pa dyan ay daan-daan rin po ang mga na-stranded sa NAIA dahil sa canceled domestic at ilang international flights. Para sa impormasyon, maaari niyo pong bisitahin ang kanilang mga website, Facebook at Twitter accounts kaugnay sa mga canceled flights. Tumutok lang sa PTV kada oras para sa Panahon TV Express kung saan ihahatid po namin sa inyo ang special coverage hanggang alas 12 mamayang gabi. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa, DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio.